Makikita niyo po December 2, 2020 ibinalita, ex-DENR, DENR, no? Chief Defensor Quarry blame for floods. Quarry. At ang sinasabi dito sa balita na ito ay kay Defensor, Mike Defensor, yung pinakamalaking quarry diyan sa ano, ayan oh, Defensor's Quarry is in the Marikina watershed. Rodriguez Rizal Majestic Earth Core Venture Inc. is the largest in 6 of 16 quarry. Alam niyo ho, mga bossing, yung pagkukwari, yung mga pagkakalbo doon sa ating mga kabundukan, eh alam na alam naman po natin. Isa po 'yan sa nagiging sanhi, dulot, no, ng mga pagbaha. Yan, si Defensor ang isa sa nangunguna sa pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh siguro ho, kaya kinakabahan at kaya kasama doon sa mga nagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, eh baka maungkat ito. 'Di ba? Kinakalbo ang kabundukan. Hmm. Ngayon no, alam nyo ang sitwasyon sa Marikina, mga boss chief amo, sir. Ngayon no, baliktad na. No? Kung dati ho, sa mga Quezon City, sa mga karatig na bayan, sa mga nasa gilid ng Marikina, kung dati ho, mga boss chief amo, sir, ay yung senyo, ulan lang, sa aming mga taga Marikina, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, baha na sa amin. No? Pero mabutit mabuti po, dahil meron kaming mabuting puso na mga mayora, oh, at dating mayor na ngayon po ay congressman na wala pong iba kundi si ano, Marcy Teodoro, eh ginalingan po nila. Talagang yung mag-asawa na yan, hindi pa ho bumabagyo, hindi pa ho bumabaha. Doon sa Marikina, mga bossing, nakatutok na sila doon sa mga posibleng danasin ng Marikina. Pero kung may dadagdag pa hong ganitong mga problema, kasi ho ang problema sa Marikina, mga kababayan, nakapalibot po sa amin yung mga bulubundukin, yung bundok ng Rizal, yung bundok ng yung sa Buso-Buso, lahat po yan ang sasalo nung mga katubigan na ibinuhos ng ulan, mga bossing, ay ang Marikina. Kaya talagang unang binabaha. Pero ang kagandahan ho doon, mga kababayan, is nagawan ng solusyon, no? Isa din pala sa problema ng pagbaha itong si ano, si Mike Defensor. Kaya naman po pala araw-araw, minu-minuto, involved din si Bingot sa mining. Oh, bakit Bingot? Bingot ba 'yon? Sandali. Uy, Bingot ba si ano? Si Defensor? Si Defensor ba yung sinasabi ni Sir Danilo Espejo, na Bingot? Hindi ko alam. Ano? Lagi ko nakikita si Defensor pero hindi ko alam na bingot 'yan. Oh, naoperahan lang. Bingot, naopera. Oh, okay. Now I know, 'no? Pero ayan, ngayon ho, lumalabas na, mga kababayan, kung bakit kasama lagi siya doon sa mga nagpapabagsak at doon sa mga alis kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po diyan. Dahil po nabubuko. Kagaya na lang po nung, si Leviste, mga boss chief amo, sir, 'di ba? Si Leviste, ang wari ko diyan, ang tingin ko diyan ho, mga kababayan, eh 2019 pa lang alam niya na may kalalagyan siya. Sabi nito aalis na siya, basta DDS supporter panigurado gumagawa ng illegal, 'no? Oh, nandiyan ka pa. Aalis o hindi? Yung totoo, 'no? Umalis ka na, mag-shopping ka na, wag mong kalimutan yung ano, bili mo ako ng Islander. Alam mo yung Islander na tsinelas? Okey na ako dun, kung meron diyan sa Canada, 'no? Uy, ingat ka, ha. Oh, sige. Si Leviste, mga kababayan, ako ho ay naniniwala na matagal niyang alam na may problema siya, 'di ba? Na biruin niyo ano sabi, ano ho ang sabi ng, Department of Energy? Ang sabi ng Department of Energy, mga boss chief amo, sir, ay 2019 pa lang is ano na, pinapadala na nila ng notice itong kampo ni Leviste. 'Di ba? Ngayon ang nakikita ko diyan, mga boss chief amo, sir,
ini-ignore nila nung mga panahon ng dating presidente pa ay si Digong, si dating Pangulong Duterte. Ignore 'no, wala, okey lang 'yan, oh, Duterte ang presidente, hindi tayo magagalaw dito. 'Yan ang nakikita ko. Sabi ni Roderick, may islander pa ba, Boss Mark? Hindi ko lang alam. Ano, pero 'yan yung ano, dati, bata pa lang ako, magkano presyo niyan kung di ako nagkakamali, ₱100. Mahal na yung magulang ko sa presyong yun, 'no? Kasi ang binibili lang sa akin, yung mga peke na mga beach walk medyo malambot, 'no? Pero yung mga peke, yung mga sa ₱10 lang. Gusto ko islander dati. Anyway, oh, ngayon ho mga kababayan, ang pansin natin sa Galawang Leviste po, mga bossing, ay itinatago, ikinukubli niya yung sarili niya sa posibleng mga kakaharapin niya, 'no, doon nga po sa mga solar niya, na ngayon po, pinagmumulta ng Department of Energy na halagang 24 bilyon, mga kababayan. Ikinukubli niya yung sarili niya doon sa issue na yun, 'no? Pero mga boss chief, amo, sir, mukhang pasok sa conflict of interest talaga si Leviste. Bakit po? Aba, ngayon-ngayon pa lang nagre-resign o nag-resign itong si Leviste, mga bossing chief, amo, sir. Um, Akala ko naman, okey, may kinasuhan si Mima Alicia, nag-message. Sabi ko, "Sino kinasuhan mo? Malapit ng lumabas ang warrant." Secret na lang, baka hindi puwedeng i-ano, ipaalam, Ngayon, mga kababayan, napapasok lang na balita na eto kaka-resign pa lang ni nitong si Leviste doon sa SPNEC, 'no, doon sa SP New Energy Corporation kung di ako nagkakamali, ayan. Nakasama pa din pala siya, mga bossing, nakasama pa din ho siya, mga kababayan. Dapat po matagal nang ginawa ito. Bago pa lang maging congressman, ginawa niya na ito. Meron pa ding islander, sabi ni Elena Capistrano. Meron, malambot sa paa kasi yan. Ayan po ang balita ng GMA. Just in, Congressman Leandro Leviste resigns from Board of Director of SP New Energy Corporation. The renewable energy firm he founded and later sold to Meralco Power Gen. Yan, yung balita ng GMA. Ngayon, maraming nakakaalam niyan. Maraming na nagkakaroon ng liwanag o naliliwanagan